Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Mario Francisco at shoutout kay User DM. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2671 hanggang 2675. Bagamat malayo ito sa Linlong, at alam din ni Han Sanchen na hindi pa nakakabawi ng pinakamataas na lakas si Linlong, kaya hindi ito umalis sa madilim na kagubatan, ngunit ngayon ay napakalakas pa rin ito. Sa oras na ito, hinding-hindi nito masisira ang isang salungatan dito. Gayunpaman, malinaw na imposibleng yumuko si Aaron sa isang hayop, o kahit na ibaba ang kanyang boses. At magkakaroon ng digmaan sa pagitan nila ni Linlong maaga o huli. Hindi na niya kailangang sirain ang sarili niyang moral. Magkaiba ang tao at hayop. Kung gusto mong sirain ang mundo ng Xuanyuan, mapipigilan lang kita. Sabi ni Aaron. Hahaha, katawa-tawa at ignorante na tao, sa tingin mo ba talaga may makakalaban ko? Tawa ng tawa si Linlong. Ang Aaron, na ayaw na madaig, ay nagsabi, ikaw ay nakulong sa madilim na kagubatan. Mayroon bang anumang pekeng? Dahil ang madilim na hanay ng kagubatan ay maaaring bitag sa iyo, ito ay nagpapakita na ikaw ay hindi magagapi. Ignorant guy, ito ang sinasadya kong gawin. Kailangan kong gumamit ng mahimbing na tulog para itago ang hininga ko. Nung mga panahong iyon, ginamit ko lang ang mga iyon, sabi ni Linlong. Halos mapilipit na ang mga kilay ni Aaron sa isang lubod. Ano ang nangyayari? Bakit tinatago nito ang hininga? Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Aaron. Nagmula ako sa isang mas mataas na antas ng mundo, kung saan nandoon ang aking kaaway. Kinailangan kong iwasan siya sa oras na iyon, kaya ang iyong kampante na hanay ay bahagi lamang ng aking plano, at maging ako ay nag-ambag sa hanay na ito. Matagal na tumawa si Lin. Isang mas mataas na mundo. Bukod sa daigdig at mundo ng Xuanyuan, may isa pang mundo. Saglit na nabigla si Aaron, at hindi nagtagal ay na-stabilize ang kanyang isip, dahil kung iisipin mong mabuti, hindi ito kakaiba. Dahil maaaring mayroong daigdig at mundo ng Xuanyuan, kung gayon may iba pang mga daigdig, hindi ba ito ay isang bagay ng kurso? Nang si Aaron ay naghahanda upang matuto ng higit patungkol sa isang mas mataas na antas ng mundo sa bibig ni Linlong, isang matinis na hiyaw ang dumating sa pandinig ni Aaron. Guro, boses iyon ni Huang Xiaoyong, at napakasakit. Binuksan ni Aaron ang kanyang mga mata, isang dampi ng puting-on sa kalangitan, sa oras na ito, para siyang nagniningning na puting Diyos ng digmaan, na para bang sisirain ang langit at ang lupa. Sina Fei Lengsheng at Zontay Liuyo ay malubhang nasugatan, nahulog sa lupa, hindi gumagalaw, ang buhay at kamatayan ay hindi tiyak. At si Huang Xiaoyong ay nahuli ni Emperador Zun at sinakal ang kanyang leeg. Hanggat gumawa ng kaunting pagsisikap si Emperador Zun, ang buhay ni Huang Xiaoyong ay mawawala. Aaron, kung ayaw mong mamatay ang apprentice mo, lumabas ka sa Huanglong Hall. Emperor Zun threatened Aaron. Aaron liwanag ng isang ngiti, sabihin, bago ako ngunit nais na umalis, ay dapat mong pigilan ako, ngunit ngayon gusto mo akong pumunta. Mukhang nahihiya si Emperor Zun. Bago siya umalis sa Aaron, gusto niya ang buhay ni Aaron. Paano niya naisip na ang Aaron ay magiging napakalakas? Don't talk nonsense. Kapag hindi mo ginawa ang sinabi ko, hahayaan ko siyang mamatay agad. Sabi ni Emperor Zun. Si Aaron ay umiling, mukhang walang magawa, sinabi, talagang iniisip mo,
Siya ay nasa iyong kamay, wala akong paraan, natatakot ako na hindi mo nakita ang ganap na kapangyarihan. Ganap na kapangyarihan. May kaunting pagdududa sa mukha ni Emperador Zun. Pagkatapos ay naramdaman niyang ikinulong siya ng isang puwersa. Ni hindi niya maigalaw ang kanyang mga daliri. Na-freeze siya sa parehong lugar. Nang makita si Hansanya na hakbang-hakbang patungo sa kanyang sarili, si Emperor Zun ay nataranta at sinubukan ang kanyang makakaya na kumawala sa hindi maipaliwanag na pagkaalipin na ito, ngunit hindi ito nakatulong. Paano ito? Paano ito? Puno ng takot ang mukha ni Emperor Zun, at makikita sa kanyang mga mata ang matinding takot, dahil alam niyang kapag lumapit sa kanya ang Aaron, hahayaan na lang niya na katayin siya ng Aaron. Ito ang ganap na kapangyarihan. Mas malakas ako kaysa sa iyo. Paano makikipagkumpetensya ang langgam sa isang elepante? Sabi ng Aaron. Nang dumating siya sa Huang Xiaoyong, hindi nakalimutan ni Aaron na turuan ang kanyang apprentice at sinabing, ngayon alam mo na ang kahalagahan ng lakas. Titingnan ko kung maglakas loob kang ipagpaliban ang pagsasanay sa hinaharap. Si Huang Xiaoyong ay hindi makapagsalita, dahil ang kanyang leeg ay kinurot ni Emperor Zun, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi kay Aaron na hindi siya nangangahas na magpahinga sa hinaharap. Itinaas ni Aaron ang kanyang kamay at pinutol ito ng kutsilyo. Naputol ang buong braso ni Emperor Zun. Binuksan ni Huang Xiaoyong ang kanyang daliri at itinapon ang kanyang braso. Shifu, walang hiya talaga ang lalaking to. Kung hindi kanya matalo, sasapakan niya tayo. Ang sabi ni Huang Xiaoyong kay Aaron sabay buntong hininga. Hindi mo ba naiintindihan ang simpleng katotohanan na ang persimmon ay malambot? Kaya't huwag maging malambot na persimmon sa hinaharap, sabi ni Aaron. Malalim na yumuko si Huang Xiaoyong at sinabing, susunod ako sa utos ng master. Aaron, pabayaan mo na ako. Sa pagtingin sa kanyang naputol na braso, ang puso ni Emperor Zun ay parang kamatayan. Alam niyang hindi siya maaaring maging kalaban ni Han 3,000, kaya sa wakas ay ibinaba niya ang kanyang dignidad bilang Emperador Zun at humingi ng awa ni Aaron. Hindi kita narinig. Magsalita ka, sabi ng Aaron. Ngayon lahat ng malalakas na tao sa lungsod ay nakatingin sa kanya. Kung ang mga salita ng emperador ay narinig ng iba, tiyak na mapapatawa ang mga ito. Pero wala siyang choice. Kailangan niyang gawin ito para mabuhay. Pakiusap, hayaan mo akong umalis ng malakas na sabi ni Emperor Zun, at sadyang hayaang marinig ang kanyang boses sa buong bulwagan ng Huanglong. Tiningnan ni Huang Xiaoyong si Emperador Zun ng may panghahamak. Itinuring niya noon bilang isang idolo si Emperador Zun. Hindi niya akalain na ganoon pala siya kawalang spine na tao. Ang kalokohang emperador na si Zun ay isa lamang daga na sakam sa buhay at takot sa kamatayan. Guro, hindi maganda ang sitwasyon ni Master Zun Tai at Fei Lingsheng. Huwag ipagpaliban ang paalala ni Huang Xiaoyong kay Aaron. Tumanggo si Aaron at sinabi kay Emperor Zun, maaari ko sanang isipin na palayain ka, ngunit kung saktan mo ang aking kaibigan, hindi nakakagulat na ginawa ko. Ang kamay tumaas kutsilyo ay bumaba, isang pagsabog ng puting on direktang tumagos sa katawan ng Emperador Zun. Simula sa tuktok ng ulo, ang isang linya ng dugo ay direktang iginuhit sa ibabang bahagi ng katawan. Aaron cut off walang laman na kamay, Emperor Zun ay nahahati sa dalawa. Ang kataas-taasang pinuno ng imperial na hukuman ay mapapahamak. Sa oras na ito, lahat ng malalakas sa Huanglong Hall ay lumuhod sa lupa. Nang bumalik ang Han 3,000 sa lungsod, umalangaw ang boses ng mga tao sa kalangitan, maligayang pagdating sa emperador. Maligayang pagdating sa emperador. Maligayang pagdating sa emperador. Ang huling emperador ay namatay, at ang posisyon ng bagong emperador ay natural na nahuhulog sa Aaron. Walang sino man ang manggahas na magkaroon ng anumang opinyon tungkol dito, dahil ang Aaron ay sapat na makapangyarihan upang mat-attack ang kanilang mga bibig. Guro, hindi ko pinangarap na balang araw ay magiging ako. Apprentice ni Emperador Zun, pakiramdam ngayon ni Huang Xiaoyong ay parang nananaginip siya. Sa walang dahilan, siya ay naging apprentice ng emperador. Ito ay hindi pribilehiyo ng isang ordinaryong tao. Kung alam lang ng kanyang ama, hindi niya malalaman kung gaano siya kasaya. At saka, natatakot ako na ang pamilya Chen sa lungsod ng Longyan ay kailangang magsisi. Sa bahay ni Furlongson, dinala ni Han Sanchen sina Zun Tai Liuyo at Fei Lingsheng pauwi at sinuri sila. Sila ay malubhang nasugatan, ngunit sa kabutihang palad ay hindi sila nasa panganib. Hanggat hindi pa sila patay, maaaring pagalingin sila ni Han Sanchen.
Magandang balita ito. Ang Aaron ay ganap na ngayong kwalipikado na manirahan sa pangunahing bulwagan. Pagkatapos ng lahat, siya ang bagong emperador. Gayunpaman, hindi ginawa ito ni Aaron dahil hindi siya nahuhumaling sa mga karapatan ng emperador. Bukod dito, para sa kanya, kung paano haharapin si Linlong ang pangunahing prioridad. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon kay Linlong, nag-alala si Aaron. Kung totoo ang mga salita ni Linlong, natatakot ako na sa kapangyarihan ng mundo ng Xuanyuan, hindi niya talaga kayang harapin si Linlong. Baka pati ang plano ni Aaron ay walang kwenta. Master, anong problema mo? Ngayong emperador ka na Zun, bakit hindi ka masaya? Sa pagtingin sa hindi tiyak na ekspresyon ni Aaron, nagtanong si Huang Xiaoyong, sa kanyang opinyon, kapag ang Diyos Zun, maaari itong maging excited sa loob ng 3 araw at 3 gabi na walang tulog. Paano ang pagiging Diyos? Tanong ni Aaron. Hindi pa ba sapat na maging unang tao sa korte ng imperial na si Huang Xiaoyong ay hindi maintindihan ang kalooban ni Aaron, dahil para sa kanya, ito ay isang panghabang buhay na kaluwalhatian na makaupo sa trono ng Diyos, at sa gayong dakilang kapangyarihan, siya magagawa niya ang kahit anong gusto niya. Tandang pananong, magsisisi ba si Chen Yanran? Nakangiting sabi ni Huang Xiaoyong na nai-imagine na niya sa isip niya ang panghihinayang na ekspresyon ni Chen Yanran. Tinatayang ngayon ay nagsisisi ang buong pamilya Chen kung bakit hindi nila pinakitunguhan ng maayos si Aaron. Walang interes si Han, at all. Ang pamilyang Chen ay isang passerby lang sa buhay niya sense sa kanya, dahil simula pa lang, ginamit lang ni Aaron ang pamilyang Chen para itago ang kanyang pagkakakilanlan. Gusto mong malaman, mas mabuting bumalik sa lungsod ng Aaron. Gustong bumalik ni Huang Xiaoyong upang ipakita ang kanyang kapangyarihan, ngunit paano siya magiging handa na umalis sa kritikal na sandaling ito? Gaya niya ngayon, naglalakad sa kalye ng Huanglong Hall, ang malalakas na taong iyon ay kailangang yumukod sa kanya. Kung ikukumpara sa paglalaro sa harap ng mga ordinaryong tao, mas magandang yumuko ang mga malalakas na tao. Master, kung hindi ako aalis ngayon, kailangan kitang hintayin. Walang hiyang sabi ni Huang Xiaoyong. Sa oras na ito, nagising ang 2 tao. Tumayo si Han at pumunta sa kama. Medyo mapatla ang kulay ng dugo sa 2 mukha, pero normal lang. Pagkatapos ng lahat, malubhang nasugatan pa rin sila at hindi na makarecover gaya ng dati. Kumusta na? Tanong ni Aaron sa kanila. Si Fei Lingsheng ay mahina pa rin, ngunit ang pagtingin sa Aaron at Huang Xiaoyong ay ligtas, malamang naisipin ang katapusan ng emperador, sinabi sa Aaron, ngayon ikaw na ang emperador. Oo naman. Sino ang amo ko? Paanong ang matandang iyon ang magiging kalaban niya? Bago magsalita si Aaron, nanguna si Huang Xiaoyong. Walang choice si Fei Lingsheng kundi ngumiti. Hindi niya akalain na may makakapagpabagsak kay Emperador Zun. Ito ay isang tao na kahit na ang pinakamakapangyarihang guro ay matatakot. Hindi lamang ito ginawa ni Han Sanchen, ngunit hindi rin siya nasaktan. Narating mo na ngayon ang tunay na banal na kalagayan. Ipinagpatuloy niya. Hindi masagot ni Huang Xiaoyong ang tanong na ito. Kung tutuusin, hindi niya alam kung ano ang Aaron ngayon. Si Aaron ay sadyang tumingin kay Huang Xiaoyong at sinabing, bakit hindi ka nagsasalita? Huang Xiaoyong awkwardly fished his head and said, Hey, Master, this. I don't know. Bagaman naabot ko na ang tunay na banal na kaharian, hindi pa rin ako ang kalaban ni Linlong. Sinabi ni Aaron na alam niya kung ano ang gustong itanong ni Fei Lingsheng, kaya direkta niya itong ipinaliwanag. Sa opinyon ni Fei Lingsheng, ang Aaron ay may ganap na lakas upang labanan si Linlong pagkatapos niyang maabot ang tunay na kaharian ng Diyos, ngunit bakit niya sinabi na hindi pa rin siya ang kalaban ni Linlong? Si Shenjing, ang tunay na Shenjing, ay hindi kayang harapin si Linlong. Hindi naniniwala si Fei Lingsheng na ang mundo ng Xuanyuan, ang maalamat na banal na kaharian ay ang pinakamataas na kaharian, kaya sa kanyang palagay, ito ay isang hindi magagapi na estado, imposibleng harapin si Linlong. Walang tagalabas dito, kaya direktang sinabi ni Aaron, nang makuha ko ang espiritual na kapangyarihan ng langit at lupa, nakipag-usap ako kay Linlong. Usapan. Nang lumabas ang pangungusap na ito, sina Fei Lingsheng at Zhang Liuyo ay parehong nagpakita ng hindi kapani-paniwalang mga ekspresyon. Bilang isang kakaibang hayop, paano makikipag-usap si Linlong sa mga tao? At paanong ang Huanglong Hall ay 1,000 milya ang layo mula sa madilim na kagubatan? Alam kong hindi ito kapani-paniwala, ngunit ito ay totoo.
At sinabi sa akin ni Linlong na ang dahilan kung bakit siya nakulong sa madilim na kagubatan ng Hanay ay hindi dahil sa lakas ng Hanay, ngunit dahil sinadya niya ito, at kahit na dahil sa maaaring magtagumpay ang array, at dahil tumulong siya sa dilim. Sabi ni Aaron, walang katotohanan. Ang pangungusap na ito ay nagparamdam lamang kay Fei Lengsheng na walang katotohanan. Bakit sinasadya ni Linlong na gawin ito? Ano ang pakinabang ng pagtulog sa loob ng 1,000 taon? Siya ka nakakatulong pa sa dilim na kalokohan, kung yan ang sasabihin sa'yo, kasinungalingan. Matigas na sabi ni Fei Lengsheng. Umiling si Han Sanchen. Iniisip din niya kung kasinungalingan ba ang mga salitang ito, ngunit sa tingin niya ay hindi na kailangan para lokohin siya ni Linlong o bluff, bakit ka sigurado? Tanong ni Aaron, Divine Realm ay ang pinakamalakas na kaharian at ang rurok ng mundo. Upang mahuli si Linlong, hindi mabilang na mga eksperto ang nagtrabaho para dito. Ayon sa alamat, pagkatapos magtipon ng lahat ng mga tao, naabot nila ang kapangyarihan ng banal na kaharian. Kaya naman nagawa nilang bitag si Linlong. Sa harap ng kapangyarihan ng banal na kaharian, walang makakalaban, maging ang Linlong nito. Sabi ni Furlongson, sa ideya ni Fei Lengsheng, tama niyang unawain ito sa paraang ito. Sa kasamaang palad, sinabi ni Linlong na hindi ito produkto ng mundong ito, ngunit nagmula sa ibang mas mataas na mundo. Kung sasabihin ko sa iyo na ito ay nagmula sa isang mas mataas na mundo, sa tingin mo ba? Sabi ni Aaron, ibang daigdig. Namanhid si Fei Lengsheng. Nagulat din si Zontai Liuyo na nagpakita ng dimensya. Halos mahulog ang baba ni Huang Xiaoyong sa lupa. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagpatuloy si Han Sanchen, upang maiwasan ang mga kaaway, pumunta siya sa mundo ng Xuanyuan. Hindi ko alam kung totoo o mali ang mga salitang ito, ngunit sa palagay ko ay hindi na kailangang dayin ako. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!